Balak mo bang maging isang joyride rider at paano mag-apply dito? Tara, samahan niyo ako. Hi guys, Shiplex here and welcome to my channel. So, kamusta kayo lahat and kamusta ang bawat isa mga tol? For today's vlog, i-share ko sa inyo yung step-by-step process kung paano nga ba mag-apply kay Joyride. And FYI lang po, based lang po ito sa experience ko sa pag-apply kay Joyride. May nagawa na po akong vlog dyan before, ito po siya. And yan po yung pinaka naging process ko. But today, gusto ko lang pong ulitin siya dahil ang dami po kasi nagtatanong regarding sa ano nga bang model ng motor, pwede ba to follow yung NBI, paano pag hindi nakapangalan sa'yo, etc. Himay-himay natin siya, step by step process kung paano nga ba ako nag-apply kay Joyride at kung magkano yung nagastos ko at kung magkano ngayon pag nag-apply ka kay Joyride. I-click mo yung link na ilalagay ko dito sa comment section and kung hindi man gumana, pumunta ka lang sa may Joyride at i-check mo yung link na kung saan pwede kang mag-apply. Pag click mo ng link na yan, ito, i-click natin yung link, step by step natin ituturo So pag click mo ng link, makikita mo Joyride MC Taxi and two-wheel driver pre-registration form. So step number 1, ito yung pinaka-importanting gagawin mo bago kang pumunta is mag-fill up ka na ng form at pag fill up mo ng form, mag-aantay ka lang ng text ni Joyride na pwede ka nang pumunta sa hub nila. And ang nakalagay po dito sa may page nila is pwede rin naman po mag-walk-in. Pero mas maigi and ina-advise ko po na mag-pre-registration ka na para wala nang aberya pagdating mo doon. So dito sa pre-registration, makikita mo ninyo, ayan o, limited offer to helmets, makikita mo dyan. So, iselect mo na ang serbisyo na inyong naisalihan. Pwede kang MC Taxi, dual MC Taxi or delivery. So, sa akin kasi before, ang pinili ko kasi dyan is itong MC Taxi and delivery. Ang ginawa ko, MC Taxi lang pala. So, MC Taxi, check natin yan. Ngayon, may tatlong hub na pwede kang puntahan. Pwede kang pumunta dito sa may Antipolo, sa may Manila, at dito sa may Las Piñas. Sa Cebu, iba na yan. So, i-click mo kung saan ka malapit. For example, malapit ako dito sa may Antipolo. Sa may Marcos Highway lang naman to yung pinaka-main nila. So, ngayon, click mo susunod. Yan. So, fill up ka lang ng pangalan mo. So, sabihin mo lang ang pangalan ko is Diwata. Dawa na lang. Okay. Wawa. Okay, mobile number. Ilagay mo lang yung mobile number mo. 09. So, ayan. Maglalagay ka lang ng mobile number. Tapos, ayan. Taga-san ka ba? For example, Baguio ka. Ilagay mo lang dyan. So, pag fill up mo yan, na-fill up mo na yan, click mo yung susunod. Okay. Dito, makikita mo yung pinaka presyo ni Joyride or kung magkano nga ba yung babayaran mo and at the same time, yung mga promos nila at requirements. So, himay-himay natin yung mga requirements na nakalagay dito mismo sa pre-registration form. Ngayon, I'm not sure mga tola kasi may mga may mga promo sila ngayon. So nakalagay dito pwede mag-onboard sa Joyride MC Taxi for as low as 250 pesos na top up or 250 pesos lang yung babayaran mo. 2 Joyride dry fit jerseys, 1 helmet, same day activation, magdala ng 2 helmets para sa inspection. So ayan. Pwede ka magdala ng helmet tapos bibigyan ka lang nila ng cover. So, tapos, para sa mga magtatanong, ito po yung naging presyo ko nung nag-apply ako. Ilalagay ko na lang po dyan ito po. Ilalagay ko na lang po dyan yung pinaka binayaran ko kay Joyride. So, meron dyan option 1, option 2, and mga packages. So, yung package ata na pinili ko is itong may dalawang 2 pieces na helmet na 3,100 pesos. Pero nag-option to ko na installment tapos binabawasan na lang nila ako everyday ng 100 pesos. So, ayan. Most probably, pag nag-apply ka kay Joyride, at least magdala ka mga 3,000 pesos. Or, kung gusto mo naman ng mga installment, at least mga 2,000 pesos. Pero ngayon, mga tol, alam ko yan, meron silang offer or mga limited offer na parang mag 250 lang tapos pwede ka na ma-activate. So, i-double check nyo lang yan kay Joyride.
And yun. Para pala sa mga requirements, ang dami kasi nagtatanong sa akin kung ilang taon ba, ano pa ba, pwede ba barangay clearance, police clearance, ganyan. So ngayon, ang age po na pwedeng mag-apply kay Joyride based po dito is 20 to 55 years old. Pag 50 years old and up, kailangan ata ng medical certificate. So nakalagay naman dito. Ngayon, kailangan mo ng professional driver's license pag mag-a-apply ka as MC Taxi, and non-pro naman pag mag-a-apply ka as delivery. Ang alam ko, nakalagay kasi dun sa recent post nila. Kailangan mo rin ng NBI. Kung hindi mo pa nakukuha yung NBI mo, pwede yung resibo. So, natanong ko rin yan, pwede naman yung resibo pag wala pa yung NBI mo. Police or barangay clearance. So, fit to work medical certificate if the driver is 50 years old and up. So, pag 50 years old and up ka na po, kailangan ng medical certificate. So, ito, ang dami kasi nagtatanong din dito, ano nga ba yung model ng motor na ina-accept kay Joyride? Any brand lang nakalagay dito, tapos not older than 7 years. So, for example, 2025 ngayon, siguro mga 2018 and up na motor yung tinatanggap nila na model ng motor. So, displacement, 110 to 160cc lang po ang ina-accept ni Joyride. Pero ang alam ko pag delivery, nag-accept sila at least mga 175cc. So, vehicle, ORCR. So, kailangan mo rin dalhin yung ORCR mo. And, vehicle photos, front and side back. Yung itong picture na to, yung front and side back, dun mo na siya pipicturean. So, ganito, ang dami ko rin nare-receive na tanong regarding dito. Yung borrow or rented. If the vehicle is borrow or rented, valid government ID of 3 registered. So, tatlong government ID, valid government ID register. At least, ano lang pala, 2 or 1 government ID, tapos may tatlong signature. Tapos, authorization letter, pag borrow lang yon. Tapos, pag second na naman, kailangan din ng valid ID, tapos notarized deed of sale, tapos yun, may pirma na 3. Pag repossess naman po, or galing siguro to sa kasa, deal of assumption from dealer, notarized siya. Tapos, pag repo naman, sales form or repo certificate. Ayan na, pag repo, sales form or repo certificate, yun po yung kailangan ninyo. Tapos, Android phone. Ito, kailangan mo ng Android phone. Joyride driver nyo, yan. Gcash or Paymaya. Kailangan mo talaga mag-Paymaya. Download ka ng Telegram. Doon na, malalaman mo lahat doon. So, after nyan, isasubmit mo lang is, yan, submit mo lang. Pag submit mo, mag-aantay ka na lang ng message para ma-invite ka ni Joyride. So, ito na. Darating na yung araw na may invite ka na ni Joyride. So, based lang po ito ulit sa sa experience ko and sa step-by-step process ko. Pagdating ko doon, i-check ng guardia yung appointment mo. Tapos, dediretso ka na sa may skills assessment. So, pag napasa mo yung skills assessment, ang susubukan lang naman doon yung mga kung paano mag-angkas, tapos kung susunod mo yung mga codes na ipapagawa sa'yo or ginagawa nila. Pag napasa mo na yung skills assessment, punta ka na sa orientation. So, dito i-explain lang naman nila yung do's and don'ts. And, nga pala, paalala ko lang sa inyo, dapat pag pumunta kayo is yung plaka nyo is maayos. Kasi sa akin, pinabago yung plaka dahil kailangan daw standard yung ilalagay mo na plaka. Kumbaga, parang binaba dapat ng LTO. And yan, after ng orientation, kailangan mo nang pumunta sa verification. I-verify lahat ng documents na dala mo na sinabi ko kanina. Dapat yun maayos, tapos kailangan talaga yung up to date. Kumbaga dapat nasa date yung yung mga documents mo. And then lahat yun i-check. Tapos after nun, pag na-check na, pag na-confirm ka na, punta ka na sa payment, tapos releasing na ng mga jersey, and yun. Parang wala pang isang araw na activate na ako and pwede na kagad magbiyahe. Pero nagbiyahe ako parang ilang araw muna. So, yun. Yun lang. Ewan ko na lang kung magtatanong pa kayo. Nilagay ko na po lahat dyan ng details ha. So, para sa magtatanong, pwede po ang walk-in. Yan. Nandyan na po lahat ng questions. And nandito na po sa video lahat ng questions na kailangan ninyo.
na malaman about sa pag-apply kay Joyride. Anyway, para dun sa promos, sa totoo lang, I'm not sure kasi dun sa promo talaga nila kasi before, yun talaga yung standard, yung binayaran ko, yung may mga package. Pero ngayon, alam ko nagpo-promo sila na for example, 250 cash out lang, tapos pwede ka na magbiyahe, tapos magdala ka na ng dalawang helmet mo. Kumbaga, magdadala ka ng dalawang helmet mo para hindi ka na bibili ng helmet, parang bibigyan ka nila ng libreng jersey, tapos top up ka na ng 250. So, ayun. I'm not sure pero i-double check na lang po pag nag-apply kayo, pero mas maigi rin na naka-ready money kayo pag nag-apply kayo kay Joyride, at least mga 2,000 pesos. So, yun lang. Maraming salamat kung nakabad ka man dito, and don't forget to comment, like, and subscribe kung nagustuhan mo yung mga ganitong content, and I hope nasagot ko po lahat ng questions ninyo. And see you next vlog. Peace out.